Hi guys, magandang umaga po sa ating lahat. So as of now, this update is to all Maxim riders, not only for Maxim riders but also to all other delivery riders that they are doing the same line of business with us. So you can take advantage to watch this update. Di ko alam, just in case magagamit din po nyo ito sa inyo, no? Basta ang sa akin lang po, since as of the moment I am also experiencing like text messages, phone call from other cities, probably they are also riders and they are asking if possible I can speak in Tagalog. So as of now guys, from now on sa mga update ko po, especially related with fraud and anything. So, ang gagawin ko po guys is magtatagalog lang po ako ha. So, but just to inform you is I am Bisaya. No? I am Bisaya half and half Subanen. No? Kalibugan sa term namin sa Bisaya. But as of the moment guys, from now on, magtatagalog po ako kasi sa page ko po is meron din po tayong follower from other cities and I hope na makatulong din po ito sa kanila. So again, this update is nakakatulong po hindi lang sa Maxim rider kundi lahat po ng delivery rider, just in case you are doing the same line of business with us. So kung bago pa po kayo sa page na ito guys, please take advantage to share this one sa mga delivery riders group or sa delivery groups ninyo. Or if you know or may kakilala kayong rider na regardless kung saang kumpanya, as long as isa silang delivery rider, yung ganyan, so pwede nyo po silang itag or i-mention dito nang sa ganun is mapanood din po nila ito at maging updated para maiwasan din po nila yung mga fraud, yung mga pangi-scam, pangdadaraya, kasi lahat po ito guys hindi lang para sa mga riders ko, kung hindi para po sa lahat, no? So ang hirap maghirap magtagalog, but yeah, of course I have to makapagsalita naman po din po ako, siguro makaiba yung accent, but then ang importante dyan is communication. Ano yung communication? Is merong pagkaintindihan both parties. And alam ko naman na maintindihan nyo rin ako. Diba? So guys, ganito. I will share you an example dito sa Cebu. Lahat po ng mga delivery riders, especially ngayon, area is Dolho. Meron din po tayo sa Zapatira, sa Hongkira. Meron din po dyan mga babae nagpapadeliver ng mga bags, gadgets, devices, jewelries, and sometimes lilipat sila sa Talamban, no? At sometimes, ngayon guys is minimonitor na natin sila. Maliban dyan na area, meron din po tayong ibang grupo nang dyan sa Lapu-Lapu City, Pusok, no? So ngayon is minimonitor na natin sila guys, and for possible entrapment. So nanawagan po ako sa lahat ng mga drivers sa mga group chat natin, just in case mapansin nyo yung mga message natin for entrapment is nanghingi po kami ng tulong sa inyo. If possible, mapuntahan nyo kami just in case nasa malapit kayo na area kung saan kami nanghihingi ng tulong. Kasi as of now, meron na po tayong ongoing. Formally, yung kaso ngayon is naisampa na talaga. So kudos sa mga riders who are giving their time para masampahan na formal na kaso, and ngayon is nasa na talaga, korte, no? So again, kung kayo po talaga ay nakikinig or makikinig, at saka yung mga nakikinig nyo is ina-apply natin sa ating sariling buhay, is hindi po talaga tayo mai-scam. Kasi number one, in the very beginning guys, yes, Maxim is allowing riders to apply through online application if and only if you are an advanced rider. Pero pag minus-minus, apiki, pag hindi tayo ganun ka-advance, binabasa natin yung mga announcement tapos hindi naman natin naintindihan. So kung apiki yung kung mahirap tayo sa pag-intindi, ang gagawin natin is pumunta tayo sa pinakamalapit na office.
Kasi guys, lahat ng mga driver na mayroong taxi driver application ay nandoon din po ang announcement. Ang problema, kahit sinusubuan ka na, kung hindi mo naman ibubuka yung bunganga mo, paano mo makakain yun? Yung pinapakain sa iyo, di ba? Wala. No? Kung sa kuan pa, di unta ka maana, kung wa ka nibilangkad man ka na anak ka. So sa Bisaya na siya nga term. Pero Tagalog tayo, di ko alam kung anong ibig sabihin nun, di ba? So ganito mga guys, yung kung nag-a-apply tayo online, dapat basahin natin, hindi lang basta-bastang basahin, kung di intindihin natin kung ano yung ating binabasa doon sa mismong taxi driver application na app. Ngayon, sasabihin mong, sir, hindi ko naintindihan. Saan? Alin doon ang hindi mo naintindihan? Kasi sa announcement guys is we make sure na we have English and there is a translation in Tagalog sa baba. Bakit namin ginagawa nun? Kasi dito sa Philippines, we also have foreigners who are riding with us. Riders, registered rider. So that is the reason why na meron tayong English. At the same time, tayong mga Pinoy, tayo naman lahat makakaintindi ng Tagalog, di ba? So wala nang Bisaya doon, Tagalog na lang. So English at saka Tagalog, the same thought, the same talaga lahat. Ang difference is there is kanang written in English and the one is written in Tagalog, but the content is the same. Ngayon binasa mo, hindi mo naintindihan, tapos pumapasada ka na. Sinong bobo doon? Ay, sinong matalino? Sorry, nagkamali ako. Sinong matalino doon? Hindi mo naman pala naintindihan. Sir, nabasa ko pero hindi ko naman naintindihan. Akala ko kung ano lang yun. Hindi naman talaga yan bulaklak na ilagay natin sa ating bahay na para pang disenyo. Lahat ng announcement na nakalagay sa mismong application is merong meaning, merong kahulugan, and meron kaming nais iparating sa inyo para mai-apply ninyo sa sarili nyong buhay kung kayo ay mag-i-execute ng order. So kasalanan pa ba namin yon? Di ko alam kung anong sagot nyo. Pero if you want to share your idea, you can comment down below. Number 2. Number 1, balik tayo sa number 1. Di ba nakalagay doon, mahigpit na ipinagbabawal yung mga booking na nagpapabayad online. Regardless kung anong modus nila, basta yung transaction is pinapabayad kayo sa kahit saang remittances, bawal at bawal yun. Number 2, may mga orders na yung mga nagbubook is nagpa-as if na DR manager from Maxim. And I keep on repeating the same thing na kahit sabihin nilang I am working from the Malacanang Palace or wherever you are, kahit sino sila, as long as yung transaction is pinapabayad kayo online, that is not allowed because that is possible scam. Ngayon, pupuntahan kami dito sa office, sir, kunin ko yung bayad. Ha? Anong bayad? Kasi may utang daw ako kaya nagpa-deposit ako ng pera. Huy, walang ganun. Makuyawan man ta. Kaya nagpapadeposit ako ng pera. Guys, wala. Kung talagang hindi mo naintindihan yung binabasa mo, magpapa-as if na taga Maxim, regardless kung sino, wag. Kasi pabayad online yan eh. Diba? So yun yung problema nating mga Pinoy. Nabasa natin, naintindihan natin, pero ganito ganyan, pukpukon ako na yung ulo hinoon, makasabot ka. No? Mauna. Number 3, lahat ng mga orders, gadgets, devices, jewelries, accessories, mga unsa pa ng ris, lahat po yun guys, hindi ko namang sasabihing bawal. Pero, basta meet up transaction, yung nagmi-meet lang kayo sa tabing ilog, sa tabing dagat, sa tabi ng mga establishment or mga malls, wala silang physical store or hindi naman mismong bahay, kahit nagpa-as if sila na they are working on that specific vendor, yung requirements natin is to take a proof, photo verification. Now, the problem is, sir, akala ko naman legit. Sir, akala ko naman totoo ito. O, pukpukon ako na mong ulo ka ha. Makaingon ka kag sakit or dili. No? Yun yung problema natin. Basta gani meet up,
accessories, especially for cell phone, I'm gonna announce here right now, strictly no picking up of phone nga mga second hand if hindi nila mismong bahay. Okay? So ngayon, magpipick up na naman kayo. Sir, akala ko legit. Iparok nyo kayo mga ulo noon. Ano legit kasabot? Pag ano namang magawa ng mga admin dito? O kayo mga rider, ano namang ginagawa nyo? Diba? So, mo ibalik ang pangutana sa inyo ha. So, that is one example nga if we really wanted to have sama good sa customer, ang customer gusto nila respetuhin sila. So, dapat may respeto sila. Para respetuhin sila. Diba? If you want to have a good customer service, so be a good customer. So same way sa driver, pag ayaw mong ma-scam, so you need to follow the protocol para hindi tayo ma-scam. That is our main concern here. So yung iba dyan is magsasubmit ng ID tulad nito, no? Magsasubmit ng ID tulad nito. Pero guys, hindi naman i-check, validity is 2017 pa. 2018, so meaning expire na. At the same time, wala naman kayong pakialam kung ang ID nagmamatch na ba sa personal mukha nila o wala. Yun yung problema natin. Dapat dito tayo malakas. No? Dapat dito tayo malakas. Usaw na sir, pahak? Kaning dire, solo dire. Ana, solo dira. Mao na dapat advantage sa ta. Be vigilant what we are executing. Again and again, ulitin ko, dolho. Pasil. Mga babae na magpapaas if sir, bakla po yung receiver dyan. Kasi mga bag. So dapat picturean mo yun. Marami na silang nai-scam, pero hindi namin nabigyan ng solusyon kasi paano namin kayo tutulungan kung kayo naman mismo hindi nyo tinutulungan ang sarili nyo? Ano kayo? Diba? Ngayon, manghingi tayo ng tulong. Sige, tulungan natin. Pero imbes na tulungan namin, pag meron ka bang picture? Wala. Meron ka bang ganito? Wala. So ano yung maitulong namin sa inyo? Umuwi kaya kayo at matulog. Para hindi kayo hindi kayo ma-stress. No? So guys, kami basically is we are very happy. We are very glad that we have a lot of clients, a lot of riders. Kaya to be honest guys, the achievement that we are enjoying right now is we will not be able to have that achievement if wala yung mga tulong ninyo. That is why we are very happy because of you guys. Di gid na mo na suluhon ang achievement kay tungod nako, tungod nila, tungod namo. No. Because of your cooperation. Because of the clients, because of the customers, because of the riders. And as with here sa Maxim, wala po kaming dapat ipagtanggol namin kung sino yung dapat ipagtanggol. Let's say for instance yung sa may report si client at saka may report din po si driver. With that report, hindi naman porke nagre-report si driver is i-call out namin agad si client, hindi. Porket nagko-call out si client, i-call out or ibaban namin si driver, no, hindi. Because meron po tayong tinatawag na due process. Kung hindi nyo po alam kung ano yung due process, you can research sa internet guys para maintindihan mo. We could not drive into a conclusion immediately. Ang gagawin po namin is imbestigahan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng violation na invited to the office. And once maka-receive kayo ng notification invited to the office, hindi po yan siya walang silbi. Kaya nga pinadalhan kayo ng notification kasi hindi kayo matawagan. Tapos magko-comment sa driver, sir, dapat tawagan kami. Hindi nga kayo, tinawagan nga kayo eh. Tapos hindi kayo makontak. Kaya nga pinadalhan kayo ng notification na you are invited to the office. And once matanggap mo yun, huwag kang magbiyahe muna. Kasi automatic magto 25% yung commission mo. Dapat visit ka sa office because we need to settle issue that is being reported by the client para ma-address natin yon so we can cancel the violation if necessary. Pero pag as per checking is dapat kang itama, okay, magkakaroon ka talaga ng violation and we need to reorient you for the quality sa service natin. 'Di ba? Again and again, uulitin ko,
mahigpit po na pinagbabawal natin yung mga online transaction na payment. Hint po natin talaga na possible scam kung pinapabayad kayo through Palawan, Cebuana, Imluwilier, SM Hypermarket, or any remittance center, RD Pawn Shop, 7-Eleven, Paymaya. Tapos marami nang minimension ko ngayon, maya-maya sasabihin mo, sir, doon naman ako pinabayad sa remittances na hindi mo minention. Oh, 'di ba? At etc. at iba pa. Yun yung concern ko sa inyo guys ha. Yun yung dapat tandaan natin. And now, lahat po ng mga booking na nakabalot na talaga, tapos hindi balot na manufacturer nga sealed, possible scam yan. For example, tinetape lang nila, tinatali, yung ganon, possible scam yun. Ang gawin po talaga natin dyan is dapat picturean natin sila pag hindi nila ipakita kung ano yung laman. So, photo verification. Sa mga customer dyan na feeling nyo is ano na ni driver, hindi yun. Ang sa amin lang talaga for security purpose. Kung ayaw nyo talagang picturean, so mag-process kayo na without money para hindi kayo mapicturean. So wala namang problema sa amin yun. Mapipicture lang naman kami pag merong COD. So kung gusto nyo walang COD, so okay. Hindi kami mapipicture sa inyo, tapos yun na yun. Dapat walang money matter, walang money involved. Okay? So guys, yun lang po muna as of now. But as of today, I do have to tackle a lot of contents in regards with Maxim, especially for fraud and other updates. So isa-isahin ko lang muna kasi pag ibuo ko siya, aabot tayo ng 1 oras. Maraming salamat guys, and don't forget to share, tag your friend para at least ma-aware sila. And once again, this is Christopher, known as Chris Loloy PH from the main office in Maxim here in the Philippines. I am actually here in Cebu City. Thank you and good morning.